Na po? Yung bahagi ng ating mga konti, yan, konti lang, hindi kasya, see? Malimit, ganyan po tayo. Naku, konti na lang bigas natin. See? Hindi po ba? Man's vision, ang tawag po dyan, yung vision ng tao, laging kapos, laging kulang. Pero yung provision ng Diyos, sobra-sobra. Kaya sinabi niya, pamigay niyang ganyan, sumobra pa ng 12 bakol. Na po? Now, ang ating mensahe ngayong umaga, andyan din. Pero kukunin lang natin, siguro mga 2 verses. Na po? 2 verses lang mga kailangan po natin. Okay? John chapter 6, andyan din po. Ang ating pamagat, practical buhay Kristiyano. Okay? Napakaganda. Yung isa po sa practical na buhay Kristiyano ay ang buhay pakikibahagi. Pagbabahagi. Yan. Ano po? Sa verse 1 and 2, sabi po dyan, John chapter 16, verse 1 and 2. Yan. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Verse 2. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Pansinin po ninyo. Sa panahon pong ito, well-known na po ang ating Panginoong Jesucristo. Tanyag, kilalang-kilala na. No? Kaya sinusundan na siya ng tao, saan man siya pumaroon. Pag hindi siya makita, hinahanap siya ng mga tao. No? Nagtatanungan niyan sa bawat isa kung asan siya. At pag kami nakapagsabi kung asan siya naroon, kuyog na yung tao. Sa madaling salita, sa panahon ito, superstar na ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Tawag natin dyan, superstar eh. Di po ba? Now, pag inilagay po natin dito, makita natin, sino ba mga superstar dito ngayon? Sa panahon natin. Superstar yan sa buong mundo, ha? Sa boxing. Di ba? Alam natin kung sinong kilalang-kilala yan sa buong mundo. Nandyan si Pacman. Sa bowling, buong mundo yan, ha? Paing Nepomuceno, o sa mga babae, si Bongko. Sa billiard, alam niyo natin, andyan si Magician, di ba? Mga kilala yan. Anong tawag nito? Takbuhan? Track and field. Yan. El Mamuros. Si Muna Sulaiman, hindi pa nyo inabot yun. Muna Sulaiman. Sa chess, nandyan din si Eugene Torre. Nang mga lahat ng yan, sa singing, sa music, andyan si Lea Salonga. Ibig sabihin, kinikilala yan sa buong mundo. Lalo na sa kanyang pagiging Miss Saigon. Okay? Kinilala yan sa buong mundo. Ano po? Now, sa plunder, mas marami sikat. Di ba? May nadipos, may tumakas, may nakulong, may iniimbestigahan. Mga sikat yan. Di ba? So, iba po pag sikat. Ha? Pero yung ating Panginoon Jesucristo, na po, above, over and above.
superstar of all superstar. Ano po? Anong tawag dito? Power over sickness, power over death, power over demons, power over Sabbath. Di ba, kino-question siya kapag ka nagpapagaling siya sa panahon ng Sabbath? Bakit sinisira niya yung Ten Commandments, ang kautusan? Di ba? Pero hindi nila alam siya ang Panginoon ng Sabbath. Kaya niya sinasagawa. Ano po? Sa verse 3, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo doon. Pansinin po ninyo, ano sa palagay nyo, nung umupo sila ron, nagtitigan na lang sila sa isa't isa? Ha? Di ba? Tinginan na lang sila sa isa't isa? Ano po? Ito po, yung kanilang Bible school. Ha? Yung sa verse 3, yung kanyang pag-upo niya, kasama ang kanyang mga alagad. Tandaan natin, nung panahon na tinawag niya ito, mga unang tinawag niya, si Pedro, si Andres, si Juan, wala mga pinag-aralan. Maitim ang balat, sunog sa araw, singaw ng init at singaw ng dagat. See? Mga buhok matitigas, may mga tuyong kaliskis, pati yung balat, ganyan ang mga mangingisda, makakapal ang palad. Walang alam ni anuman sa kanilang mga sarili. Hindi nakapag-aral. Hindi pwedeng magsinungaling ang Biblia eh. Hindi mga nakapag-aral. Pero nung tawagin sila ng Panginoon, gagawin ko kayong mamamalakay ng tao. Walang teka-teka. Walang papaano. See? Teka muna. Teka muna. Ano ba yan? See? Paano ba yan? Paano kami? Meron akong 5-6 na anak na pinag-aaral. Wala. Paano ba yan? Hirap nga akong sumulat sa pangalan ko. See? Ang sabi ng Biblia, kaagad sumunod sila. Pansinin niyo yung bahagi ng buhay na inilagay sa kanila. Inupuan sila ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung kanilang Bible school. Kung nagsasalita ang Panginoon sa mga tao ng parabola, ipinaliliwanag niya sa kanyang mga alagad ang kahulugan nito. See? Kaya marami sa Bible school nagpakasunog ng kilay. Paglabas. Pagdating dito, ang dami palang problema. Naku, Panginoon, hindi pala ito ang calling ko. See? Kaya makikita kayo, may mga pastor, may mga manggagawa na lumabas. A wall sa ministry. Dahil hindi nila pinag-aralan ang problema sa loob ng iglesia. Isa-isa. Ano itinuro nila? Yung buhay niya mismo. Buhay ni Kristo. Kasama niya sa pagkain, kasalo sa pagkain, kasama sa lahat ng lakad, nakasaksi ng lahat ng kababalagan na kanyang ginawa, pagbuhay sa patay, paggawa ng tubig sa alak, lahat-lahat nakita yung kanyang buhay. Ito po yung tinatawag na bahagi ng pag-i-implant ng kanyang buhay sa kanyang mga alagad. See? Pagpapaloob, pagpapalaman ng kanyang buhay sa kanyang mga alagad. Ito po yung kanilang Bible school. Kaya magkaiba po yan eh. Marami akong kaibigan na nabanggit ko na ito ilang beses eh. Franciscan Seminary, priest, mga pari. I-ordina yan next year. Sama-sama sila ngayon. 1 taon bago sila i-ordain. Ilang taon sila sa loob ng seminaryo.
Tapos yung siyang taong natitira, bibitiwan sila, maninirahan sa labas para makita nila yung takbo ng kanilang paglalagyan sa kanila. Magkano ang kilo ng tuyo, magkano ang kilo ng bigas, yun magiging ano nila doon. Mapag-aralan nila. Pero ang problema, pagdating nila sa labas, iba pala yung takbo sa labas. Mayroon mga hindi na nakabalik na ordinahan, may nag-asawa na. Totoo po yan sinasabi ko. Alam yan ng mga may bahay ko. Kasi itong bahay nila, ito lang kami, dikit lang kami, division lang. Malaking bahay ang kanan. See? Banal lang sila pag linggo, yung mga yan. Kasi nakasuot sila ng sutana pag linggo. Kanya-kanya silang simbahan. See? Ganyan sila. Pero pagdating ng simpleng araw, Lunes hanggang Sabado, wala silang pinag-iba sa sanglibutan. Yan po yung mga pari. Hindi ako magsasalita dito sa harap ng video kung hindi totoo. Sa kanilang inom, sa kanilang lahat ang bisyo, pumunta ng club, ng bar. Linggo lang. Pero sa tunay na buhay, walang Kristo. See? Walang na-implant na katotohanan. Kaya ngayon, natatarantan lahat sa relihiyon. Kami ang unang relihiyon. Kami ang unang itinatayo. Ang problema, asan si Kristo? Wala. See? Wala namang sinamang relihiyon si Kristo sa krus. Maliban ang kanyang sarili. Kaya dito pinag-aralan natin, siya ang bukal ng buhay. Siya ang buhay. Kaya makita po ninyo, nauso na po ngayon sa maraming palabas sa TV, yung mga ginagawa ng mga kulinaryan, chef, mga pagluluto. Nung araw, makakabasa kanya sa mga libro lang. Ito ang klase ng kare-kare. Nandiyan na yung sahog, lahat-lahat nandiyan. Pero walang procedure. Ganon lang yan eh. Walang procedure. Ito ang escabeche. Nandiyan yung karos, nandiyan ang luya, nandiyan ang pasas, nandiyan ang pipino, nandiyan lahat, nandiyan ang maraming ganyan. Ganyan. So, walang paliwanag. Ano bang unahin ko dito? Para ano? Ganyan. See? Wala. Hindi katulad ngayon. Televised yan. Makikita mo. Ang bilis. No? Pakikita sa iyo yung kanilang mga kaloob. Pagkatapos, ibang bagay. Ganyan-ganyan yan. No? Sa atin, pag nagluluto ka noon, pag pinasok ng apoy, taranta ka na. Di ba? Pag pinasok ng apoy sa ibabaw, taranta ka na kung paano patayin yung ating niluluto. Eh, ngayon hindi. Pagka may hawakan sila, sprayan na ganyan, biglang sisiklab. Yun mismo lang ibabaw. See? Pag sumiklab na yan, saka nakita nyo? Pinakikita, dahan-dahan, yung lahat ng bahagi ng kanilang ginagawa na mayroong kaayusan. See? Sa atin, hindi tama yun eh. Pero yung mga pinag-aralan pala, tama yun. Sisiklot-siklot pa ganyan. Di ba? Si walk with yan, hindi nyo kilala yun. Walk with yan. Pero ang niya, walk, W-O-K. Eh, yung kanyang apelido yan. Mahusay magluto yun. Komedyante yun. Sa atin, si Boy Logro. Ganyan. Pag nagluto yun, pagkatapos sila magluto, patitikim na sa audience yung kanilang ginawa. See? Nandun yung implant ng bahagi ng kung ano yung kanilang ginagawa, makita mo sa bahagi ng katotohanan na yung ang resulta, abay, napakasarap. Napakasarap pala. Yung pinapasok ng apoy, yung sinisiklot na ganyan. Di ba? Ganyan. Ialisin doon sa apoy, tapos sisiklotin na ganyan. Di ba? Eh sa atin, hindi. Taranta ka ngayon. Hanap ka pa ng pamatay mo doon sa ibabaw. Di ba ba? So, yun po yung bahagi. Pinakikita po lahat. Sa verse 3, ito po yung panahon ng pag-emerge
kaupo niya ang kanyang mga alagad. Immerse ng katotohanan sa kanilang mga buhay. Yung maging Christ-likeness. Yung kanilang karakter ng Panginoon. Mapa sa kanila. See? Yun po. Kaya nga sa verse 13. Acts chapter 4, verse 13. Tingnan po natin. Mga Gawa, Acts 4:13. Ang sabi diyan, nagtataka ang bumubuo ng mga Sanhedrin sa katapang ipinakita nila Pedro at Juan. Lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Hindi nag-aral. Sabi niya, napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa ito. See? Noong nabubuhay pa ito, nakakabit ang kanilang sarili sa ating Panginoong Hesukristo. Yeah? Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangagpagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Nakita ninyong epekto ng pagiging kasama ni Kristo. See? Yung buhay ni Kristo na implant sa kanila. Yan po yung bahagi kung paano makita po natin. Ano po? Sabi dyan. Sanhedrin po yan. Ano pong Sanhedrin? May mga Pariseo, may Sanhedrin, dalawang klase yan eh. Yung Pariseo, ito po yung mga nangangaral na huwag kang lalabas sa aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Mga tagapagturo ng aklat ni Moises. Yan ang mga Pariseo. Pero ang Sanhedrin, ito po yung Sanhedrin. Highest court na mga Hudyo, yung Sanhedrin. Pinakamataas na korte sa atin. Ano bang korte natin? Court of First Instance. Court of First Appeal. Ano? Tama. Court of Appeal. Tama yun, tawag doon. Court of Appeal. Pinakamataas ang Supreme Court. Yan. Yun ang pinakamataas sa kanila, yung Sanhedrin. Sa atin, binubuo lang yan na nakaupo diyan yung pinakamataas, Supreme Court. Na po, pinangungunayan ni Remulla. Yan. Siya ang sekretary niyan. So, siyang, 10 sila niyan. Lahat yan. Pero dito, sa Sanhedrin, 70 na mga matatalinong tao, may mga matataas na pinag-aralan. Yan ang Sanhedrin. Ang pinakapangunahing puno ay ang high priest. Pinakamataas na pare, yung tinatawag na high priest. Yung pumupunta lang doon sa dambana, na pumapasok dambana. See? Tandaan po nyo yan. No? Na kinakatawan ng Papa ng Roma. See? Siya. Yan kung halimbawa, hinahalimbawa. Ano po? So, yan po yung Sanhedrin. Nung makita sila Pedro at Juan, bold! Gayon sila katikas, gayon sila katapang, gayon sila kalakas ang loob na magpahayag ng salita ng Diyos despite na wala silang mga pinag-aralan. Why? Nasa kanila na ang buhay ni Kristo. You see? Yun ang doon. Yung pag-implant ng karakter ni Kristo sa kanilang mga buhay. Yan po. Ano po? Alam po nyo, sa totoo lang, panahon natin ngayon, maraming nabubuhay na ang puhunan ay tapang. Niwala kayo?
Tapang. Yan, pangkaraniwan na sa Facebook. Yung riding in tandem. Pagka nakita may babaeng may bag, agawan. May cellphone, agawan. Di ba? Pangkaraniwang tanawin yan. Tapang. May nadadaan na ganyan pagka nag-iisang babae, lalo na may itsura. Tatapatan, pagbukas na ayun na, nasa loob. Hindi na makapalag. Yan ang tapang po ngayon ng tao, ng siyang libutan. Pumapatay ang tao kahit nasa siyudad, sa harap ng marami. Lalo na yung mga riding in tandem na yan. Napo, nang babarelo kung ano. Ang dami nakakakita. Yan ang tapang ng tao. Tayo ba? May tapang tayo? Sigurado. Mayroon tayo niyan. Asan ang tapang natin? Hindi nyo alam. Tapang mambuljak. I love you 3 times a day. Pagkatapos ng maging asawa na, tapang mambuljak ng asawa. Number 1, natapang ng mga anak ng Diyos. Hiya. Tapang ng hiya. Titignan niya kagad yung kanyang kakaharapin. Mga kabataan, na sinasabi ko sa inyo, no? Kaya gusto nyo maglingkod sa Panginoon, karoon kayo ng tapang. Maraming Kristiyano ngayon, tapang ng hiya. Walang lakas ng loob, salita ng katotohanan. Magpahayag ng katotohanan. Nahiya, sinusukat muna niya, una ang kanyang sarili, una yung kanyang kaharapin. See? Yung level ng kanyang sarili at level ng kanyang kakausapin. Ay, doktor yun. Ay, doktor yan. See? Nahiya kang lapitan at pahayagan yung doktor. No? Ay, hindi naman ang pag-uusapan yun, hindi naman diagnosis ng mga diferensya sa katawan ng tao. Salita ng Diyos. Nahiya kang lapitan, tatakot kang lapitan ang mga abogado. Ay, hindi naman kodigo penal yung pag-uusapan ninyo. Hindi naman mga kaso. Buhay. Sa likod ng libingan. Yan po number 1, ang ugali ng tao. Ng mga Kristiyano. Tapang. Pananahimik. Dagdag pa yung tinatawag na pagsasawalang bahala at ang labis na kabalahan sa buhay na narito sa sanglibutan. Yun ang nagiging number 1 na dahilan. Yung trabaho po natin sa kaligtasan ating tinanggap. Okay? Huwag mong sasarilinin. Huwag yung pag-upo mo, ligtas ka na. Ganyan-ganyan ka na lang. Ha? Mga minamahal, sabi ko nga, hindi ko naman pinagmamalaki. 27 years old pa lang ako. May pamilya na ako. Ginamit na ako sa labas. Sa malalayong lugar. Iniiwanan ko pamilya ko. Bahalang Panginoon dyan. Paano niya binuhay si Pedro sila, ano? Bahalang Panginoon dyan. O yan. Sana'y akong iwanan ko sila. Pinapasok ko yan. Hindi pa uso yung mga yung mga umakyat sa bus na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi pa yan uso. Hindi pa uso yung mga nandyan sa mga siyudad, sa mga kanto-kanto na may mga supot-supot. Hindi pa yan uso. Yung gitara-gitara, tapos may mga babae na may hawak ng supot na inaano doon sa mga dumadaan. See? Hindi pa uso yan. Pumapasok na ako sa mga squatter area. Susulit ko yan sa Panginoon.
dala ko karaoke. Papahayag ako ng salita ng Diyos. Taglay ko yung tapang na galing sa Diyos. Hindi ako natatakot. Maliit pa sila yan. Pastor Rich, maliit pa yan. Tulong-tulong sila na nagbubuhat ng karaoke. Pag nakita kong maraming na ito ang pinakadaanan, pinakaplaza, diyan lalagay anak. Sasalita ako diyan. Kasama ko ang Diyos. Ngayon, dapat, sabi nga ng isang matanda, kamang gagawa sa Panginoon, pastor. Salubong ko siya, pauwi. Hawak niya yung kanyang racket sa tennis. Papunta ako sa church. Church natin, doon pa kila Sister Sioni. Salubong kami. Kita niya ako. Siguro, pang lang yan, panghugas sa sarili niya. Pastor, sabi niya ganyan. Na lang, paubaya mo na yan sa mga bata-bata. Sabi niya ganyan. Tayong may edad na, sabi niya ganyan, mag-relax na lang. Sabi niya ganyan. Sinagot ko siya, sabi ko, yan nga pinagpipre ko, pastor. Sabi ko sa kanya, hanggang sa paghina ko ng aking katawan, andun pa rin ako sa paglilingkuran. Hindi siya nakakibo. Nandun po yung power. Yung nasa iyo. Huwag ka matakot. Yung karakter ni Kristo nasa iyo. Yung buhay ni Kristo nasa iyo. Yung kaligtasan na kanyang isinagawa nasa iyo. Lahat nasa iyo. Huwag kang matakot. Okay? Problema, sabi mo. Hawak natin yung cellphone. 24 oras. Tulog mo 3 oras na lang sa isang araw. Araw-araw. Tulog 2 oras, 3 oras. Ilan na ang na-text mo? Mahal ka ng Diyos. Hinahamon ko kayo. Buksan niyo ang inyong cellphone. Hanapin niyo. Vic Ormido. Makikita niyo lahat ng mga ko dyan. Wala akong anumang text na anuman maliban ang katotohanan na salita ng Diyos. Sabi niyo, Pastor, hindi ako hindi ako makalabas, ang dami kong responsibilidad sa bahay. Binigay sa iyo ang pagkakataon na magpahayag ka ng katotohanan. Anong ginagawa niyan? Naubos lang sa chat-chat, text, naubos lang kung ano-ano, sa lahat na mapapadako ka pa ron sa mga kolom na hindi magaganda. Doon na napundo yung isip mo, nandun na napundo ang pag-iisip mata mo, nandun na yung lahat ng iyong interest. See? Kaya hindi nga ako sang-ayon ng Bible, ilipat dyan sa cellphone. Isipin mo magbasa ka ng cellphone. Pag napunta ka na doon sa mga wala, tangay ka na eh. Hindi mo pwedeng ilagay ang banal na bagay na banal. Holy Bible! Holy Word of God! Kasama ng lahat ng mga chismis, ng lahat ng mga komento, ng lahat ng mga dyan. Pero yan ang takbo ng mundo natin ngayon. Yung takbo natin. Yan ang pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Yung bahagi ng science. Hawak niya, pati buhay ng mga Kristiyano. Samantalang trabaho po natin, magpahayag. Pahayag ka lang ng salita ng Diyos. Huwag mo problemahin yan. Paniwalan ka matindi. Hindi mo problema yan. Sigawan ka matindi. Panahon noon, pinupugutan ng ulo. Ibinibitin. Lahat isinasagawa sa kanila. Si Mark, pinahatak sa kabayo. Tinalian ang daming kabayo sa kalsada. Sa Alexandria, Egypt, pinanunood siya ng marami. Dahil manggagawa siya ng Diyos, pinahatak sa kabayo, namatay ng ganun-ganun lang. See? Si Andres, ekes na kahoy, pinatay sa hagupit.
hanggang sa malagutan ng hininga. Pero konti na lang natitira sa kanya, patuloy siya nangangaral sa 7 Romanong kawal na siyang nagpapahirap sa kanya. Hindi nyo alam lang yan. Si Pablo, pinugutan ng ulo. Si Juan, pinugutan ng ulo. Si Santiago. Si Juan, iniloblob sa kawang malaki na kumukulo ang langis. Puri ng Panginoon, na-survive. Tapos tinapon sa Patmos. Doon niya isinulat yung Revelation. Pero hindi niyo nakikita kung ano ang hirap na dinanas nitong mga naging lingkod ng Diyos. Na iniwan nila ang lahat ng bagay, ang kanilang sambahayan, para lang makapaglingkod sa Panginoon. See? Mas minatamis nilang mamatay sa sentro ng kalooban ng Panginoon Kristo. Sa atin ngayon, sa atin lahat ang kalayaan. Tanong lang, ilan na ang kaluluwa na nahatid mo sa Panginoon? Kung nakiklaim tayo na tayo anak ng Diyos, pero dapat paghandaan natin, harap ka sa Kanya. Harap ka sa Panginoon. Lahat tayo magsusulit. Number 1 doon. Meron bang kakalabit sa'yo dyan? Sa lahat ng mga tao dyan, meron bang kakalabit sa'yo? Salamat sa'yo. Andito ako ngayon. Dahil pinahayagan mo ako ng katotohanan ng kaligtasan. See? Mayroong magkakamay sa'yo doon? Mayroong bang maghahag sa'yo doon? Pagdating mo doon? 2 Corinthians 5:10, lahat tayo magpapahayag. Yung ginawa nating mabuti, ginawa nating masama. Pagkatapos pag tinimbang, naku, labang pa pala yung ginawa mo masama. Bagsak. Walang gawang mabuti. Pag binilang na ganyan, ilan lang kaluluwa na nakakilala, kailan ka naging simula, maging anak ng Diyos. Hindi po mahalaga kung anong buhay natin dito, kung anong nakumplisa natin dito, anumang bagay na inaabot natin. Ang pinakamahalaga po dyan, ilan ang kaluluwa na nadala mo para sa Panginoon, na hindi nasayang ang kamatayan ni Kristo. Hello? Kakalungkot. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 3? Hanapin mo na naman lang ka. Corinthians. Unang Korento. Yan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap. See? Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. See? Yung aking tinanggap, ibinibigay ko naman sa inyo. Pass it on. See? Pag ikaw naglalaro ng basketball, pag pinasite sa'yo, dribble ka na lang ng dribble ka na lang ng dribble, hindi mo ipapasa sa mga kasama mo. May tawag yan, buhaya. Hanggang sa mapunta lang yung bola sa iba. No? Huwag kang maging buhaya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ipasa mo. Pass it on. Yung aking tinanggap. Ano yon? Si Kristo namatay. Yung katotohanan na pasayo, yung ebanghelyo na napasayo, yung iyong tinanggap, si Kristo. Kasi si Kristo ang laman ng ebanghelyo. Siya ay namatay. Nabuhay na maguli at umakyat sa langit. Yun ang pinaka-importante. See? Makikita niyo dyan, pag binasa niyo yung ano ko, may mga mahabang mga ano dyan.
napakarami. Pero kinakailangan kahit na isang kaluluwa lang, kinakailangan ko magpaliwanag sa kanya, kahit na mahaba. Yan sa mga post ko. Paano yan? Di marami palang kawawa kung magugunaw na yung mundo. Ang sabi niyang ganyan, na hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos. Kinakailangan paliwanag mo yun. Na hindi ganun ang ating Diyos. Marami pang takda, mga tanda-tanda na magaganap bago dumating ating Panginoon Kristo. At walang ipagkakaloob na panahon na darating ang Panginoon na wala pang nakakarinig ng kanyang ebanghelyo. Magugunaw ang mundo? Wala. Dahil ang kalooban ng Diyos, ni isa, walang mapahamak. Kung mayroon mang mapapahamak, ito na ang pinili ng tao na kanyang kalalagyan. Pero hindi ang Diyos. Ano po? So, mahaba po ito. Pero po rin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming pong salamat sa iyong mga salita, sa mga katotohanan ng Diyos na aming pong narinig. Pagpalain mo po ang lahat ng mga katotohanan pong ito sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, na makita namin, Panginoon, ang pangangailangan. Natapos mo na ang bahagi ng iyong pagkakaloob sa iyong bugtong na anak, na isagawa na po ng aming Panginoon Kristo. Natapos na rin ang bahagi ng aming katubusan. Ang hindi na lang natatapos, Ama, ang aming pakikibahagi sa sanglibutan. Tulungan mo kami na sa bahagi pong ito, Diyos, magkaroon kami ng lakas na maabot, Diyos, sa mga bagay na hindi pa namin naabot. Maging mismo sa loob, sa labas, sa aming kapaligiran. Turuan mo kami na maging matapang. Salamat, Ama, sa iyong mga salita. Pagpalain mo po sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen.